Suportado naman ng MMDA at ng DPWH ang road sharing project kung saan nilalaanan ng espasyo ang lahat sa kalsada. Mula sa mga pedestrian, mga siklista at mga pribado at pampublikong sasakyan. Ito po ang isinusulong ng isang grupo na solusyon kontra sa matinding trapiko sa Metro Manila. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Bumagtas ka sa kahit anong kalsada, lalo na sa EDSA. Malinaw kung sino ang hari ng kalsada. Usad pagong man, may espasyo ka kung pribado ka motorista. Good luck na lang kung ikay pedestrian o nakabisikleta. Pero sa isang pambihirang tagpo, ang ilang bahagi ng EDSA naging patas sa lahat. Ito ang road sharing project ng Share the Road Movement. Sa ilalim ng konseptong ito, may espasyo ang lahat sa kalsada. May walking lane para sa mga pedestrian, bike lane para sa mga pribadong sasakyan at mass transport tulad ng jeep o bus. Pinaandar din ang Filipino Hybrid Road Train ng DOST, bagamat nasa experimentation stage pa lang ang naturang tren. Ayon sa grupo, ang solusyon sa matindi nating traffic ang tamang pag-manage sa kakarampot na espasyo sa syudad, simula sa ating mga kalsada. Sa isang kotse, you occupy 15 square meters. Di ba? Ikaw nakaupo ka, you only occupy 1/4 of a square meter. So yung 750 square meters na nakakotse kayo, tig-isa kayong kotse, magiging, ang bus siguro 50 square meters lang. Wala pa yata 50 square meters, mga 30 square meters na 40. O mga 40 square meters. So, you save more than 90% of the space. Ang isang kotse can maybe accommodate or service, let's say 2,000, ilang araw na 2,000 passengers per lane. Pag ginamitan mo ng bus, it will increase to 5,000 to 6 o mix. Pag ginamitan mo ng bus transport, it could reach 18 to even up to 40,000. So yung isang space, isang space, pwede natin ma-maximize up to 10 times than the existing use. Pag matama lang natin o ma-optimize natin the use of the road space. Suportado ng MMDA at DPWH ang naturang road sharing project. Purpose ng Bayanihan sa Daan ay isang road sharing project na kung saan may papakita natin kung paano pwedeng gamitin at i-share natin yung daan, hindi lang sa mga motorized vehicle but also para sa mga naglalakad. Pasensya muna yung mga nasa sasakyan, ano? Total, komportable naman sila and they can move anytime they want. So ang gusto namin, talagang ayusin yung utilization ng kalye. Unang-una, pinakita yung road train, no? Ang pinapakita lang doon, kung maayos lang natin na single lane ang gagamitin ng mga bus, no? Meron tayong pwedeng ilaan sa mga pedestrians at saka bikers. We continue to tweak. Magmi-meeting after this with the organizers, private sector, para gano'n matitignan pa kung ano pa yung mga pwedeng gawin. Ayon kay Atty. Oposa ng Share the Road Movement, taong 2000 pa unang nabuo ang konsepto ng road sharing. Una itong sinagawa sa Cebu noong 2011, sumunod na taon sa Pasig, hanggang sa dalhin sa EDSA mula noong nakaraang taon. Wala pang pangangailangan. Ngayon, makikinig ng tao dahil sa krisis. Gagamitin natin dapat kung ano ang existing assets natin. Existing assets natin are the buses, walkways for sidewalks, and the most important is the feeling of the sense of cooperation ng Pilipino. Kung titignan sa kasalukuyan, ang road sharing makikita na rin kahit papaano sa ating lansangan. Tulad ng mga plastic barrier sa EDSA na nagbibigay espasyo sa mabilis na usad ng mga bus. Maganda man daw ito, kailangan ng ilan pang pag-aayos na nakatuon sa paghikayat sa publiko na iwanan sa bahay ang sasakyan. Tulad ng pagtanggal sa sidewalk vendors para may malakaran ng publiko at pagpalit sa 30-second loading-unloading rule sa mga bus ng tinatawag na sistemang alas puno. Nandyan sila, pupunuin muna sila bago sila paalisin. So pag umalis yan, isang linya lang sila. Pag puno sila, yung mga driver hindi na naghahagilap ng pasahero. Hindi na titigil kung saan-saan. Pero ang pinaka-importante raw sa proyektong ito ang mismong pagbabago sa isip ng publiko. Kaya panukala ni Oposa, imbes na isang bagsakan, dahan-dahanin ang pagpapatupad nito. Dano Tingkungko, GMA News.